Sino magsasabing bago yan? Kung bago to, kahit maputulan ka, dapat kita mo yung label nito. Hindi po talaga nagpalit ng timing belt. Sobrang daya nung mekaniko nyo. Ito, pinalitan din po ito ng timing belt, itong Hilux na to. Oh, ito yung pinagpalitan. Ito, basa mo pa Oh. Basang-basa mo pa yung label. Okay? Ito sa inyo, wala na talaga. Oh. So, ibig sabihin, hindi talaga napalitan. Inasahan nyo po na napalitan kayo ng timing belt, tapos ayun na, naputulan na. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa nanood po nung vlog ko po kahapon tungkol doon sa Toyota Hiace na ibinebenta po ng 600,000 pesos, pero iyon ay galing ng UB Express at tumakbo na nga po ng halos 253,000 kilometers. Ang gusto po ng may-ari noon, ibenta yon ng 600,000. Kaya nung ibinlag ko po kagabi, nagbago po ang isip naman nung bibili na kaibigan ko na nasa ibang bansa. At hindi na nga raw po niya bibilhin yun dahil nga po medyo mataas yung touring nung may-ari, laspag na po yung sasakyan. Ngayon mga kapatid, ako, naka-experience din ako na bumili po ako ng isang sasakyan, yung aking Honda Accord. Nakikita niyo pong ibinablog ko po yan nung nakaraan. Sira po ang automatic transmission noon at in-overhaul ko rin ang engine. Pero ngayon masaklap. Nasira po yung kanyang ECU. Wala po akong mabili nung ECU po nung aking Honda Accord na 4 cylinders, 2.4 engine po yun. Baka po meron diyan sa inyo na ECU po, computer box nung Honda Accord po na yun. Baka pwedeng ibenta nyo na lamang po sa akin yung computer box po nun. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Yung pong Honda Accord ko po na yun ay tumakbo na rin po ng halos 240,000 kilometers. Gamit na gamit din po yung sasakyan na yun at ginamit nga daw po yun ng ahente nung dating may-ari. Pero dahil sa maganda, in-overhaul ko ang transmission, in-overhaul ko yung kanyang engine. So ang alam ko ay okay na gamitin ko ng pangmatagalan. Pati yung mga pangilalim niya, inayos ko po lahat. So maganda ng manakbo yung Honda Accord na yun. Kaso, ayan na. Nasira yung kanyang computer box na hindi po siya repairable. Halos lahat po ng mga kaibigan natin na nagre-repair ng computer box, pinuntahan ko na. Baka meron pa po dyan sa inyo na magaling talagang mag-repair ng computer box. Ipapadala ko po sa inyo yung computer box po ng Honda Accord ko at isasama ko po kayo sa vlog para makatulong din ako sa inyo na makilala kayo sa buong mundo sa pamamagitan po nito pong channel ni Autorans. Ngayon, ito mga kapatid. Kung yung sa akin ay tumakbo ng 230,000 kilometers na Honda Accord, itong nasa likod ko, Honda Accord din. Ang tinakbo ay wala pa yatang 50,000 kilometers. Ito po, Honda Accord. B6 naman siya. 3.5 liters na Honda Accord. At ito po ang mabigat, naputulan ng timing belt. Grabe. Kaya ipapakita ko sa inyo yung kung paano namin kinakalas ngayon yung makina at nakaipit pa ngayon yung timing belt doon sa makina. Ang kwento po nung may-ari, si Canoriel, na taga Pagsanhan, Laguna. Ang kwento niya, nagpapalit daw po siya ng timing belt nito lang nakaraang linggo yata. Bago lang. Nagpapalit ng timing belt. Sabi ko, kung yan ay pinalitan ng timing belt at tama ang pagkakagawa dyan, kung totoong pinalitan yan, hindi mo yan mapuputol. Hindi siya basta-basta mapuputol katulad nung nangyari dito. Kaya ngayon, binubuksan na namin yung makina. Kaya lang medyo komplikado dahil nga ito ay B6. Hindi ito laspag. Kung totoo nga ito na low mileage lang ito, bakit naputulan ng ganun-ganun na lang ng timing belt? At since nagpapalit daw siya ng bagong timing belt, bakit nga naputol din? Baka naman na may kaloko po siya dito. Kaya iyon ngayon ang ating iimbestigahan. Ngayon, panoorin nyo po yung maiksing interview ko sa kanya. At may dinala pa siyang isang sasakyan. Grabe, no? From Pagsanhan, Laguna, dinala niya kaninang umaga itong Honda Accord. Umuwi siya kasama nung tow truck. Binalikan lang yung Suzuki Grand Vitara. Dinala po dito. Malaki din ang problema. Maraming pera kasi. Yung may-ari dito, B6 din po yun. Biro lang ha. Si Canoriel baka talagang mayaman kasi bumili ng Grand Vitara na hindi man lang niya tinest drive. Pagdating sa kanya, 3 beses lang daw niya nagamit. Nasira na. At yan nga po, nag-overheat. At napaputok pa niya yung reservoir ng coolant dahil nga po dun sa tindi ng overheat. Ito po ang aking interview po sa kanya. 155K, taga Tagaytay. Tagaytay. Oo.
Hindi mo nagamit o nagamit mo naman? Nagamit lang ho namin, nagpunta lang ho kami ng Kalamba. Oo. Tapos uwi kami ng bahay, tapos nag-grocery kami. Pagkatapos namin mag-grocery, papunta na, pag-arahin na ho kami sa bahay. Aba, may umuusok ko dun sa... Nag-overheat na. Buksan mo Nag-overheat yung hood. na. Sandali. Tapos, pinatay ko na ho siyang diretso. Kasi hindi ko na siya binuksan. Pero nung pagkabili mo, yun na yun. Di ba sabihin hindi yung pa nagamit to o nagamit mo rin naman ng ilan? Nagamit ng mga 3 pesos yata ho. 3 beses lang talaga. Nagpunta kami ng Kaliraya. Tapos yun. Classic na talagang. Pero umaandar ah. Yung pan, nakarekta po yung pan. Wala po yung thermostat. Okay. Oo, wala po. Nakarekta yung pan kasi nga nag-overheat. Oo. Tapos, Okay. sabi niya gumagana daw yung 4x4. Hindi Mm. naman gumagana yung 4x4. Naku, puro suka yung ano. Oh. Oo nga po. Sumabog ho yan, Oo. Karan. Ha? Sumabog ho ito. Ito. Sumabog na to. Sumabog yan sa Dahil buong- sa back pressure. Tapos sumusuka talaga yung ano mo. Naku, ito sira oh. Kanya ho. Possible ito tol, oh. Tingnan mo. Oh. Dito ka nagka-problema. So, may takip nga siya pero lumalabas yung coolant mo, overheat ka. Pag nag-overheat ka, magwa-warp ang cylinder head mo. Malamang dito ka nagsimula ng problema kasi ayan oh, hindi na to lumalapat eh oh. Dapat lapat to. Para kung sakali mang umaandar ang sasakyan mo, ang makina mo, hindi tatapon ng coolant. Ang nangyari dito, umaandar ka, nakatakip to, hindi naman sisil. Apo. O tatapon, kaya yan, no, puro tapon. Opo. Pag naubos ang coolant mo, ayun na yun. Sabog, ho. Overheat ka na. Tapos parang milik din yung radiator. Ba't ang hilig mo sa B6? Mayaman ka siguro, tol, no? Hindi naman ho. B6 din to. Bakit ko sinabing mahilig siya sa B6? Meron pa siyang Accord. Kanina lang dinala, kamukha nung Accord ko. Kanina lang din ibinaba dito sa amin. Anong nangyari doon sa Accord mo? Naputol ho ang Timing belt. Timing belt. Na B6 hindi inaasahan. Bagong palit ho yun. Bagong palit ho yun. Bagong palit ho yun. Hindi ako naniniwalang bagong palit. Malalaman natin. Binubuksan na doon mga kapatid yung Accord. Nauna lang kanina yon tapos ito ngayon din natin. Galing pa sa Pagsanghan po. Pagsanhan. Pagsanghan Laguna. Pagsanhan Laguna. Sa isang araw, 2 sasakyan din nila dito. Sila rin yung towing din na yan. Oh, sinamantala ko na ha. Sinamantala ko na para isang biyahe. Ano bang towing yan? Triple J towing po. Ha? Triple J towing. 34J. Triple J towing. Triple J 34J towing. Taga Kanabuyaw. Saan location nyo? Kuya Laguna. Overheat. Yung kabila naman, naputulan ng timing belt, Hindi. B6. Nabili ko yung July 7. July 7 nabili. Opo. Tapos 3 araw mo lang Mga ginamit. 3 beses naman yung nagamit. Oo. Tapos yung huling-huling ako, nag-grocery kami. Tapos inabot kami ng traffic. Nung malapit na kami sa bahay, humina yung AC. Oo. Humina po muna. Siyempre, hindi ko naman alam na gano'n. Tapos mamaya, pagpasok namin ng subdivision, may naaamoy na kami kakaiba. Oo. Yun na nga po, nag-uumusok na. Nung nabili mo, hindi mo man lang tinesting. hindi ko, Basta nagustuhan mo lang, okay na. Opo, Nagbayaran na kayo. ang sabi ko, basta makarating ko siya sa bahay, babayaran ko. Tuwan-tuwa yung nagbenta, no? Yung sakit ng ulo niya napunta sa'yo. Malamang meron ng issue yan nung nabili mo. Totoo po O yun. kasi Totoo 3 po beses mo lang ginamit, tapos doon ka lang naman sa lugar na yun eh. yun. Totoo po talaga yun Oo. na may issue na po yan. Mga kapatid, ito na po yung Honda Accord na naputulan ng timing belt. Ito po ay B6, no? 6 cylinders. At yun nga, i-check natin kung ano ba ang nangyari talaga dito. Ito po yung timing belt na naputol. Ayan, no? Ngayon, ang sabi ng may-ari nito, bagong palit daw ito. Ngayon, hindi po ako naniniwala na bagong palit kasi luman-luma po itong belt, Hindi pa nga namin mabunot. Ayan, ang nipis-nipis na po nito. So, sa malamang po, naloko po yung may-ari nito na pinalitan to ng timing belt. Ayan, wala na nga pong yung label. Pero ito yan, kitang-kita kung may zoom in mo pa. Luma po yan, Ayan na yung mga cracks ng belt, Na-zoom in mo? So, luma po talaga ito. So, ito, hindi po ito napalitan ng timing belt kasi para palitan mo ng timing belt yan, kakalasin mo yung main pulley na napakahirap tanggalin. Yun doon sa gitna niyan, special tools po ang ginagamit. Pakita mo yung main pulley. Dito. Ayan, hindi po siya ordinaryong socket lang ang gagamitin mo. Kailangan may kokontra doon sa labas na yon dito para mapihit mo tong gitna. So ngayon, dahil wala rin kami ng special tools na yan, ang gagawin nitong si John Saudi, tatanggalin namin yung starter at doon na lang kokontrahin yung flywheel. Ngayon, hininto din namin yung pagkalas dito kasi kaya naman kinalas to ni John Saudi ay para makita namin kung merong bumaluktot na balbula
or merong rocker arm na naputol. Wala naman po. Safe yung mga rocker arms natin, safe yung mga valvula, at nung inikot-ikot nga po yung main pulley nito, wala namang bumabangga. Dito po sa problema nitong Honda Accord po na to na naputulan ng timing belt, karamihan kapag naputulan ng timing belt, ang unang iniisip po nila ay baka nga po maguntugan yung valvula saka yung piston. Ngayon, meron po kasing dalawang klase ng makina. Meron tinatawag na interference at non-interference engine. Yung non-interference engine, yun po yung hindi delikado kahit maputulan ka ng timing belt. In an interference engine, pistons and valves share the same physical space. If the timing belt or chain snaps, the parts collide. So doon sa interference engine, yung pong piston saka yung valve share the same physical space. Talagang kapag ka po naputol yung timing belt or yung timing chain, dahil nga po napaka sinsin lamang nung pagitan nung piston at saka nung valvula, kapag kaya na nagtatrabaho na, ay talaga pong magkukulide, magbabanggaan yung dalawang pyesa po na yon, yung piston at saka po yung valvula. At yun nga po ay magbibigay ng catastrophic engine damage kasi mabubutas yung piston, mababaluktot yung valvula at pwede ding makaputol ng rocker arm. So yun yung mga posible na mangyari. At kapag ka inuulit-ulit mo pang i-start yun, nagbabanggaan na nga yung mga pyesa na yun, talagang malaki ang magiging damage. Ngayon, doon sa isang klase ng engine, yung pong tinatawag na non-interference engine, ito po, there is enough clearance, no? May pagitan talaga so that even if the timing fails parts never hit, requiring only new belt to fix. Yung mga non-interference engine, yung pagitan nila na kahit maputol yung timing belt mo, hindi babangga yung piston, hindi niya kayang abutin kahit pa nakalabas yung valvula. Meron siyang sapat na pagitan or space para hindi sila magbanggaan. Samantalang doon sa interference engine, na katulad nga nung binanggit namin sa inyo kanina, yung mga naka-double overhead cam, pagka naputulan ng timing belt, ay talagang magbabanggaan po yung mga valvula at piston. So ano ang dapat gawin kapag ka naka-experience kayo na naputulan kayo ng timing belt? I-search nyo kagad sa Google kung yung bang engine ng makina nyo ay interference or non-interference engine. Kapag ka non-interference engine, magiging masaya ka na. Dahil posibleng naputulan ka nga ng timing belt, magpapapalit ka lamang ngayon ng timing belt ng makina mo. Naku mga kapatid, ito na Ito yung naputol na belt. Ayan, nakapulupot. Parang na-damage, hindi ba niya na-damage tong yung yero na to? Ha? Jun? Ito. Alin? Tornilyo. Sige, i-ano natin mamaya. Hilahin ko na to Tanggalin mo muna kaya itong isang tornilyo na to para matanggal natin tong itong yero na to. Na deform, no? Hindi ganyan ang talagang forma niyan Sige. Ikaw na magtanggal, Rex. Ayan. Okay, pakita mo ako dito, kapatid. Hindi, tanggalin mo pa lahat. Dito pa lang umipit Ito, Jun, ipit na dito, Dahil nga pumulupot ito, na-press niya to. Kasi yero lang naman to, Lata lang yan So, na-press niya yan. Ngayon, ito yung belt. Okay, Sino magsasabing bago yan? Kung bago to, kahit maputulan ka, dapat kita mo yung label nito. Canoriel. Hindi ho yan bago. Meron ba tayong pinagpalitang belt dyan? Hindi to bago. Kaya naputulan. Ngayon ito, kaya naman na-deform to, nung pumalupot na dito, yung belt, itinulak nga niya. Ito. Siyempre, umiikot yung makina, itinulak niya. Kaya ito, inipit niya ngayon to. Hindi po talaga nagpalit ng timing belt. Sobrang daya nung mekaniko nyo. Siguro, nahihirapan siya na magtanggal ng main pulley dahil mahirap nga pong tanggalin kung wala ka rin naman talagang diskarte. Ito, pinalitan din po ito ng timing belt, itong Hilux na to. Ito yung pinagpalitan. Ito, basa mo pa basang-basa mo pa yung label. Okay? Ito sa inyo, wala na talaga.
So ibig sabihin, hindi talaga napalitan. Inasahan nyo po na napalitan kayo ng timing belt, tapos ayun na, naputulan na. So ito na, malaking issue na, malaking gastos na ang mangyayari. At mabuti na nga lang, dito nyo na rin nadala sa Autoruns kasi hindi natin palalakihin yung gastos. Baka kasi ninenervyos kayo na, naku, baka ma-general overhaul yung makina dahil nga naputulan ng belt, baka nasira yung mga piston, or bumaluktot yung connecting rod. Lahat yun pwedeng mangyari. Or bumaluktot yung valvula. Or nasira yung mga rocker arms. Lahat pwedeng mangyari yun sa mga ganitong klase ng issue, ng problema. Pero dahil nga po sa ito na nakita na natin yung nangyari, hindi naman nagbabanggaan doon sa loob ng makina, walang banggang piston sa valvula dahil inikot naman natin, walang tumutukod. So yun, tapos na tayo dito sa issue nito. Naimbestigahan na natin at merong mekaloko na nakausap si Canoriel, ipinagkatiwala niyang palitan ng timing belt, hindi naman napalitan. Kaya eto na yung matinding nangyari sa kanyang sasakyan. Kaya po mga kapatid, patuloy lamang po kayong manood ng mga vlogs ko kasi yung experience na ito ni Canoriel, pwedeng mangyari din po sa inyo yan kapag nakatapat po kayo ng mekanikong manloloko or mekaloko. Okay mga kapatid, muli po sa huli ng bahagi nitong vlog ko, yung ating pong Bethel Insurance, huwag niyo pong kalilimutan. Katulad po ng mga sasakyan na ito, luman-luma na, 2010 model pero napakakinis pa, pwede pa rin pong ikuha ito ng comprehensive insurance. At yung CTPL nito, pwede nating pagandahin ng coverage para hindi ka lugi. Mahal na mahal mo ang sasakyan mo, dapat talaga insured din ang sasakyan mo at insured din yung pasahero. Mga kapatid, tawag na po sa number po na yan. Hanapin nyo po si Al. Humingi po kayo ng discount sa inyong comprehensive insurance. Magbibigay po yan. At dahil nga po sa Bethel Insurance, maaasahan nyo, nakasiguro ang inyong sasakyan, nakasiguro ang inyong buhay. Maraming salamat. Magandang hapon. Gabi na pala. Magandang gabi po sa inyong lahat.